Sa retorika ni Donald Trump, may malaking pag-usad sa usapin ng pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Sa summit ng G7 sa Pransya, nagtagumpay ang mga lider ng Europa na hikayatin si Donald Trump na pumabor sa Ukraine dahil nakapaghanda na ang Europa ng isang pinag-isang posisyon para sa negosasyon. Sa ngayon, merong iisang pananaw ang mga lider ng mga bansa ng G7 na hindi na kayang manalo ng Russia sa larangan ng digmaan, kaya kailangan itong bigyan ng matinding presyon. Batay sa mga ulat, nais ni Donald Trump na pwersahin si Vladimir Putin kaya't nagplano siya ng dagdag na pagpupulong kay Vladimir Zelensky kabilang ang isa ngayong araw. May mahalagang nangyari dito. Sinabi mismo ni Donald Trump na muli niyang pagtutuunan ng pansin ang issue ng digmaan sa Ukraine. Pangalawa, sabi ni Donald Trump, at ito ay CP, na ang Russia ang dapat makipagkasundo, hindi ang Ukraine. Tara, sa episode na ito, himayin natin kung ano talagang nangyari sa summit ng G7 at kung totoo bang nagbago ang posisyon ni Donald Trump. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe at ilike ang video. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description o ang QR code sa inyong screen. Kaya, una ang mga katotohanan. Nagkita sina Donald Trump at Vladimir Zelensky sa summit ng G7. Pagkatapos, sinabi ni Trump sa mamamahayag na maganda ang pagkikita at balak niyang muling makipagkita kay Zelensky. Muli sa parehong araw at pagkatapos ay kinabukasan pa. Yan ang sinabi niya kahapon, kaya ngayong araw ay nakatakda pa ang isa pang pagkikita. Sa tanong ukol sa digmaan, hindi binanggit ni Trump ang kapayapaan sa kondisyon ng Moscow at sinabi, dapat makipagkasundo ang Russia. Dagdag pa niya tungkol sa pagkalugi ng mga Ruso. Patuloy silang nakikipaglaban at nawawalan ng mga sundalo. Mula ikalawang digmaang pandigdig, wala pang ganitong pangyayari. Narito ang pinakamahalaga, ang nilalaman ng pag-uusap ni na Trump at mga kasamaang Europeo at ng pag-uusap ni na Trump at Zelensky. Ikinuwento ni Zelensky na pinilit niya si Donald Trump tungkol sa paglalaan ng mga misil para mapalakas ang depensang panghimpapawid ng Ukraine laban sa pag-atake ng Russia. Ipinakita niya ang mga larawan ng Kyiv-Pechers Lavra kung saan tinamaan ng Russian drone ang Uspensky Cathedral kung hindi mo pa ito nakita. Malaki na ang pagbabago ng focus sa usaping ito. Hindi na lang mga misil ang hinihingi ng Ukraine na yon. Hindi, kailangan na ngayon ng Ukraine ng mga lisensya para sila mismo ang gumawa ng mga misil. Ibig sabihin, ang Ukraine ay nakikipag-usap na ngayon sa mga Amerikano, hindi para bumili, tumanggap o humingi ng mga misil para sa air defense. Hindi, sinasabi ng Ukraine na kaya naming gumawa ng sarili naming mga misil, kailangan lang namin ng inyong lisensya. Tulad ng ginagawa sa Europa, kung saan gumagawa sila ng mga misil na Pak-3 gamit ang lisensya ng Amerika. Ang tunay na pagbabago sa posisyon ni Donald Trump ay sa ibang bagay nangyari. Hindi si Zelensky lang ang nagpasimula nito, kundi isang koordinadong presyon mula sa buong G7 at ito ay diretsahang sinasabi ngayon ng mga insider. Ayon sa Bloomberg na sumangguni sa mga opisyal ng G7, mahalaga ito. Sa pagtitipon ng mga leader sa Pransya, nakikita na nagkakasundo na sa opinyon ang Europa at Estados Unidos. Ang posisyon ng Ukraina ay talagang nagiging mas malakas. Halimbawa, inilalantad ng CBS News ang mismong mekanismo ng pagkumbinsi kay Trump. Sina Zelensky at ang mga lider ng Europa ay nagsikap na kumbinsihin si Donald Trump na talagang bumuti ang kalagayan ng Ukraina. Hinahangad ng mga Europeo na kumbinsihin siya ng dating mga posisyon ng US at Administrasyong Trump sa kasunduang pangkapayapaan ay labis na pabor sa Moscow. Lalo na ngayon dahil sa mga drone attack ng Ukraine sa loob mismo ng Russia, nagbago ang sitwasyon. Na tipong yung mga posisyon na inihayag pa noon sa Anchorage noong Agosto ng 2025 ay luma na. At lalo na yung mga posisyon noong Pebrero ng 2025 noong sinabi ni Trump kay Zelensky, wala kang mga baraha, lalo na talagang luma na ang mga iyon. Iba na talaga ang sitwasyon na yon. At ika nga, ang slogan ng summit na ito na inuulit ng lahat mula kay Zelensky hanggang kay Keir Starmer halimbawa ay ganito ang tunog. Ang sitwasyon ay pumapabor sa Ukraine at ang sitwasyon ng 2026 ay malayo sa sitwasyon ng 2025 at muling nakakabawi ng inisyatiba ang Ukraine. Ngayon, ipinagmamalaki ng mga Europeo kay Donald Trump na mismong European Union ang nagbibigay ng pondo para suportahan ng Ukraine.
Parang sinasabi nila, si Donald Trump ay dapat maglunsad lang ng koordinadong presyon laban kay Vladimir Putin at kusa ng susuporta ang Europa sa Ukraine. Parang ito rin ang gusto ni Trump. Sabi mo, si Biden ay nagbibigay ng malaking pera sa Ukraine. Yun lang. Hindi na kailangang magbigay ang Amerika. Europa na bahala dyan. Bilang presidente ng Amerika, tungkulin mong ipitin ng unano ng Kremlin na si Vladimir Putin. Tinalakay ng mga Europeo at ni Donald Trump ang dagdag na sanksyon para mapilit ang Moscow sa negosasyon. At unang beses ring hayagang umamin si Trump sa sinasabi ng Ukraine sa loob ng maraming taon. Si Vladimir Putin ba yun ay nasa mas mahina ng posisyon pagdating sa digmaan kaysa dati. Ito ay isang malaking pagbabago sa buong posisyon ni Donald Trump kumpara noong 2005 at 2025 kung saan ang mahina para kay Donald Trump ay palading ang Ukraine. Sabi niya, ano ba kayo? Mas malakas naman ang Russia. Ngayon sinasabi niya, oo, si Putin syempre mukhang mahina at ang kanyang posisyon ay mas mahina kaysa dati. Pero dito nagsisimula ang tapat na analytical na bahagi ng episode. Ang pagbabagong ito ni Donald Trump ay may mahigpit na hangganan. Maraming beses na nating nakita ang sigasig ni Donald Trump pero bihira itong maging konkretong aksyon. Kahit tumataas ang kumpiyansa ng Ukraine, wala pa ring senyales ng makabuluhang pag-usad sa negosasyon. Positibo pa rin ang tono ni Donald Trump gamit ang parehong optimistikong pananalita na ilang buwan na niyang inuulit habang nangangakong tatapusin ang bigmaan. Bukod pa rito, wala talagang nakatagdang direktang pag-uusap sa pagitan ni Donald Trump at Volodymyr Zelensky sa schedule ng summit ng G7. Ipinapakita nitong pumunta siya sa summit na may pesimistiko siyang pananaw. Pero may kaunting pag-asa pa rin. Ngayong araw, Hunyo 17 muli nagplano si Trump ng isa pang pagpupulong kay Vladimir Zelensky. Diretsang sinabi ni Zelensky na magkikita ang Ukraine at Amerika sa loob ng isang araw at may mga mahalagang teknikal na pagpupulong na nakatakda. Sa ngayon, nakatutok ang mga koponan ni Trump at Zelensky sa ilang issue. Mayong araw, pag-uusapan ng dalawang presidente ang susunod na hakbang at kung paano ito gagawin. Sa paligid mismo ng posisyon sa negosasyon, umiikot ang pangunahing intriga ng summit. Magkasamang itinakda ng Alemanya at Ukraine ang kanilang pulang linya. Sinabi ni Chancellor Merz na kasama si Zelensky, ipinalam nila kay Trump ang kahandaang makipag-usap para sa kapayapaan, ngunit dapat magsimula ito sa tamang posisyon. At tinawag nilang hindi katanggap-tanggap ang hiningi ng Russia na dapat isuko ng Ukraine ang bahagi ng Donbas. Ibig sabihin, ito rin ang pangunahing punto na ipinaabot nila kay Trump. Yung mga inuulit-ulit mo noong 2025, hindi na epektibo ngayon dahil nagbago na ang posisyon. Hindi na sayang ang pagdaragdag ng Ukraine nang malayo ang pag-atake laban sa Russia. Ito ay direktang sagot sa tinatawag ng Moscow na mga kasunduang anchorage. Tumanggi si Zelensky sa tanging format na gustong kilalanin ng Kremlin. Tumanggi siyang pumunta sa maruming Moscow. Sa pakikipagkita kay Putin, sinabi niyang hindi kami sasali sa mga larong ito. Agad siya nag-alok ng alternatibo sa diktador. Magkita na lang daw tayo sa Amerika. Nakapunta ka na sa Alaska, doon na lang tayo magkita. Si Trump ang pwedeng mag-ayos ng ganoong pagkikita. Pero gaya ng alam nating lahat, si Putin ay duwag. At ang duwag, hindi lalabas ng kanyang bunker. May episode ako tungkol dyan. Panoorin nyo ha. Kagabi lang lumabas tungkol sa kung bakit ayaw makipag-usap ni Vladimir Putin. Bakit umiiwas si Putin sa lahat ng paraan? Bakit si Zelensky pilit na pinapagsalita si Putin na ayaw niyang makipag-usap? Pero ibang usapan na yan. Balik tayo sa usapan. Kailangan nating maging tapat. Halimbawa, ang politiko ay nagsusulat na ang pagbabalik ni Donald Trump sa usapin ng Ukraine ay hindi ikinatuwa ng lahat ng mga kaalyadong Europeo ng Ukraine. Ang paradoha dito, habang abala si Donald Trump sa Iran, mas panatag ang Europa. At narito, isa sa mga diplomat ng Unyong Europeo ang nagsabi ng direkta, ang pagiging abala ni Donald Trump sa ibang mga issue ay hindi naman kinakailangang masamang balita. Konkretong pangamba ito. Kapag hindi naabala si Pangulong Donald Trump sa krisis sa Iran, maaari niyang kontrolin ulit ang proseso ng kapayapaan, itinataboy ang mga Europeo at minawasak ang kanilang estratehiya ng presyon laban sa Russia. Ang pagkakahati ng kanilang posisyon ay dumadaan sa dalawang linya. Una ay ang mga sanksyon. Matatapos ngayong linggo ng Unyong Europeo ang ika-21 pakete ng mga sanksyon laban sa Russia na tumatarget sa shadow fleet ng oil tanker.
Kakaunti ang naniniwalang handa ang Estados Unidos na kumilos ng ganoon. Sa halip, niluwagan pa nga ng Washington ang ilang sanksyon sa enerhiya dahil sa taas ng presyo sa mundo. Nagpahiwatig si Trump kahapon na kung magiging normal ang merkado ng langis, ibabalit niya ang mga sanksyon laban sa langis ng Russia. At ang pangalawang tanong ay kung sino nga ba talaga ang nakaupo sa mesa ng negosasyon. Ipinupunto ni Zelensky na kailangan ng Europa sa negosasyon bilang kaalyado, hindi tagapamagitan dahil pareho sila ng interes. Kung makikialam si Trump, posibleng hindi niya sundan ang pananaw ng Europa o ayaw niyang kasama ang mga Europeo sa negosasyon. Nangyari na ito dati. Paalala ko lang, noong taong 2025 sinabi ni Trump, "Anong mga Europeo? Direktang makikipag-usap kami sa mga Ruso. Hindi namin kailangan ang mga Europeo dito." Dito, may panganib na naman na bumalik tayo sa ganoong sitwasyon. May babala agad, inanunsyo ni Ushakov, tagapayo ni Putin, na muling bibisita sa Moscow sina Vitkov at Kushin, mga espesyal na sugo ni Trump sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, kasabay ng pampublikong pagkakaisa ng G7, may hiwalay na kanal ng komunikasyon sa pagitan ng Amerika at Russia na hindi kontrolado ng mga Europeo. Gayunpaman, sa unang pagkakataon ay iniba ni Trump ang kanyang pananalita. Dapat ang Russia mismo ang gumawa ng kasunduan, kinilala ang kahinaan ni Putin at nangakong tututukan ng issue ng Ukraine. Ngayon natapos na ang usapin tungkol sa Iran. Pero ang pagbabago ng direksyon ni Trump ay nakabatay pa rin sa kanyang saloobin, hindi sa mga pinirmahang obligasyon. May takot ang Europa na baka agawin ni Trump ang proseso at makipagkasundo sa Moscow nang di isinasaalang-alang ang mga kaalyado. At ang Kremlin ay patuloy pa ring tumatangi sa anumang anyo ng matinong negosasyon, maliban sa mga sigaw na kung gusto ni Zelensky ng usapan, dapat siyang pumunta sa Moscow. Paulit-ulit ng sinagot, walang malinis o sibilisadong tao ang pupunta sa maruming Moscow ninyo. Mga mababaho at hindi naliligo na Ruso, mamuhay na lang kayo dyan mag-isa. Ayan, nagsara na kayo. Mamuhay na lang kayo dyan. Magpakasaya kayo. Gawin nyo ang gusto nyo. Pero tigilan nyo na ang pilit na paghila ng mga matinong at sibilisadong tao papunta riyan. Yang Moscovia nyo ay latian, walang matinong pupunta dyan. Tapos na, isara nyo na yan para sa inyo. Kung gusto nyo ang Moscovia, tumira at umunlad na lang kayo roon. Huwag nyo nagambalayin ng matinong tao. Mas maganda siguro kung maglagay ng bakod para talagang maihiwalayan ng husto. Magandang balita para sa Kyiv na. Sa unang pagkakataon, matapos ng mahabang panahon, ang buong grupo ng 7 ay nagsasalita ng iisa at parehong wika. Ang masamang balita, tanging pressure kay Putin ang makapagtutulak ng pagkakaisang ito ay humantong sa pagwawakas ng digmaan. Handa pang dagdagan ng Europa ang pressure na ito pero hindi sigurado pati Washington. Gayunpaman, tingnan natin kung ano ang kalalabasan ng pulong ngayon nina Trump at Zelensky. Dito muna ako maglalagay ng 3 tuldo. Mag-subscribe kayo sa YouTube dahil magko-cover tayo ng lahat ng mga kaganapan ng live ika nga. At isulat ninyo ang inyong opinion sa mga komento at paki-like na rin po ang episode na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, paalala lang, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iba-iba ang mga platform doon. Siguradong makakahanap kayo ng platform na pinaka-komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.